Magandang buhay mga kaibon. Yan, for today's video, yan, magbibigay ako ng mga pamamaraan kung paano nga makaiwas sa heat stroke ng ating mga ibon. Yan, pag-usapan natin yan mamaya pagkatapos ng introng ito. Yun nga, welcome back mga kaibon. At yun nga, pag-usapan nga natin ngayon yung mga paraan kung paano nga makaiwas sa heat stroke ang ating mga ibon. Yan, maraming paraan yan para makaiwas sa heat stroke. Yan, bibigay nga ako ng mga paraan. Yan, number 1, ventilation ng ating mga ibon. Yan, may sapat na hangin para sa kanila na para nga makaiwas, dahil nga sa init ngayon ay nauuso na naman ng heat stroke. Yan, lalong-lalo na sa ating mga alagang ibon. Yan, kung nasa indoor naman yung ating mga kulungan, ay siguro mas maganda kung ilalabas muna natin yung ating mga kulungan or cage sa medyo mahangin-hangin na lugar. Yan, at kung naman nasa labas naman, ay iiwas natin ito sa direct sunlight, kasi nga ayun nga nagkukos ng heat stroke pag nakatutok yung init sa ating mga cage. Yan, natatatamaan yung ating mga ibon. Yan, dyan yung manghihina sila at mapapansin na natin mamamatay na, kasi nga dahil nga sa init. Siguro kung nasa labas nga ay pwede natin lagyan ng ng trapal or mga karton yung nadadirect sunlight para hindi nga nila ma-absorb yung init at hindi sila ma-heat stroke. Yan, yung pangalawa naman, kailangan natin ng sapat na tubig para sa ating mga ibon. Yan, laging malinis na tubig sa araw-araw nating papalitan. Yan, siguro kung mas maganda kung ibabad lang natin yung tubig natin ng 5 hours, tapos palitan na naman natin para nga makainom sila ng fresh water at hindi sila kasi sa ngayong tag-init talagang inom ng inom yung ating mga ibon, kaya dapat may sapat na tubig sa kanilang mga cage or kulungan. Yan, yung pangatlo, syempre nagbibigay nga tayo ng tubig sa kanila. Syempre lalagyan din natin ng mga gamot. Yan, tulad ng electrolytes. Yun nga itong nasa picture na to ay electrolytes yan. Ayun yung gamit kong pagbibigay sa kanila sa tubig. Bali hinahalo ko yan sa tubig sa kanila ng kalahating kutsara na electrolytes. Ihalo natin sa malinis sa tubig. Siguro mas maganda kung yung tubig nyo ay hindi direct sa sa gripo, para wala siyang chlorine. Kasi mainit nga rin sa katawan yan pag may chlorine ng tubig na ibinibigay natin. Siguro nyo muna bago nyo ibigay, kailangan mayroon kayong isang ipon sa balde or sa galon. Kasi ako dito sa aking ibunan, iniipon ko sa isang balde yan, pinaiisang araw ko para mawala yung chlorine, at kinabukasan ayun ang ibinibigay kong tubig sa kanila. Yan, nahaluan natin ng electrolytes para nga iwas na heat stroke. Yan, ayun yung tulong nila, tulong yung electrolytes na yan para kung sakali ma-dehydrate sila, hindi sila ma-stress at hindi sila matuyuan ng sobrang init. Tsaka may binibigay pa akong isang powder sa kanila, yung yun nga, itong dextrose powder. Yan, kailangan din yan sa kanilang inumin para nga makaiwas sa heat stroke. Yan, maraming benefits yung dextrose powder na yan, lalo na sa mga na-stress na ibon at sa mga nagtatae. Yan, pwede rin yan, kasi nga ayun yung nagpapalit ng pumapalit yung
nakainom niyan, pag nakainom sila, yung mga nawala sa kanilang sa katawan, may babalik niyang dextrose powder na yan. Yan yung dalawang binibigay ko, yung electrolytes at dextrose powder. Yan. Pwede na ano yan paghaluin nyo sa isang yung tubig na paglalagyan nyo, galon, halimbawa, itimpla nyo na yan, yung dalawang yan. Tapos saka nyo ipainom sa ating mga ibon. Bali, ano yan, 5 oras lang yan bago nyo ipainom, 5 oras lang yan na ibababad nyo sa kanilang cage. Tapos palitan nyo na ng plain water. Kasi nga napapanis din yan. Yung mga soluble na yan na powder. 5 hours lang yan natin ibababad sa kanilang cage. At pwede natin palitan. At yun nga, ang mga paraan pa nga ay kailangan natin na bigyan din sila ng mga vitamins yan, para nga iwas ng stroke yan. May mga nabibili naman sa sa pet shop na mga vitamins yan, yung Bitmen Pro, tapos maraming klase kasi ako Bitmen Pro talaga ang binibigay ko sa aking mga ibon. Ayun, para mga iwas na nga sa heat stroke. Ayan. At saka pagka sobrang dami na nila sa isang cage, lalo na pag maliit ang cage nyo, tapos marami na sila, bali yung capacity na hindi na makaano sa yung tamang hangin, hindi na makapasok din sa kanilang kulungan. Kailangan talaga kung marami na yung inyong mga ibon ay kailangan lakihan na natin yung cage na paglalagyan. Yun nga yung kailangan bigyan din natin sila ng mga gulay. Like kangkong. Yan kasi yung kangkong merong tubig din yan. Kangkong, talbos ng kamote, pechay. Yan, may mga ng tubig yan, source of water yan, mga gulay na yan. At yun nga, gawin natin nga yan sa ating mga ibon para makaiwas na nga sa heat stroke. Yun nga mga kaibon, meron pang isang paraan paano nga makaiwas yung stroke ng ating mga ibon ay yung pwede natin silang i-force bath. Yan. Yung pagpo-force bath na yan, sprayer. Ako kasi dito sa aking ibunan, meron akong sprayer. Lagyan ko ng tubig. Tapos, ini-spray ko sa kanila yan. Dinadirect ko sa kanila yan, i-spray para may masmasan yung init na kanilang naramdaman sa kanilang katawan. Pag i-spray nga para yung init ay mabawasan o maalis sa kanilang mga katawan. At hindi nga sila makaano ng heat stroke. Yan. Pwede rin naman na maglagay kayo sa sa maliit na planggana or langganita. Yan. Pwede nyo ilagay sa loob ng kanilang cage para sila na lang yung kusang maliligo. Kung ayaw nyo pong force bath, kusang na lang silang maliligo. Parang swimming pool nila. Yun, ilalagay nyo sa sa kanilang cage, yung maliit na planggana para maliligo nga sila. Ako kasi ang dito ginagawa ko ay pino-force bath ko, ini-spray. Yan, minsan kalimitan nilalagyan ko ng gamot yan para pag-spray kasama na rin yung pangtanggal ng mga kuto-kuto nila. Ang nilalagay ko nga yung malatayon or wash out. Ayun na nga nilalagay ko para matanggal na rin yung yung mga kung ano man yung mga parasite or mga kuto-kuto sa kanilang mga balahibo. Yun nga, hanggang dito na lang mga kaibon. Sana meron ako naitulong na mga paraan
para makaiwas nga ng heat stroke ng ating mga ibon. Pa-like, share, and subscribe ng aking YouTube channel, ang NDA Loop in Idieri. Patulong na rin po, pakishare po sa inyong mga kaibigan or kapitbahay na mga nag-iibon na panoorin po yung aking mga video sa aking YouTube channel na makapanood po sila at makakuha po sila ng mga tips or gabay sa pag-aalaga ng ibon, lalo na po sa mga newbie. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po makatulong po ito sa inyo, sa inyong pag-iibon, sa inyong ibunan, at i-apply nyo rin po yung aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po sa inyong suporta at happy breeding sa inyo mga kaibon.